Ang nilalamang aralin sa video na ito ay una, pag-aayos ng mga datos ng sinaliksik. Ikalawa, paglalahad ng resulta ng pananaliksik. Paano nga ba isaayos ang mga datos na sinaliksik? Karamihan sa mga naisusulat o pag-aaral na bunga ng pananaliksik ay tao ang malimit gamiting paksa. Dahil dito, kung gagamit ang mananaliksik para makakuha o makapangalap ng mahalagang impormasyon, ay dapat siyang makapaghanda ng mga tanong para sa kanyang isasagawang pag-aaral. Ngunit bago siya maghanda ng mga tanong ay dapat tanungin muna niya ang kanyang sarili. Una, ano ang layunin ng pag-aaral? Ikalawa, ano ang inaasahan kong matutuklasan sa aking pag-aaral? Ikatlo, gaano kalaki ang kapakinabangang makukuha ko sa aking pag-aaral? Ang isang matagal na gawain sa paghahanda ng pananaliksik ay ang pangangalap ng datos. Ito'y nangangailangan ng sapat na panahon para makakuha ng datos na gagamitin sa pag-aaral. Bago isagawa ang pananaliksik, dapat na nakabuo na ng ideya ang mananaliksik kung saan at paano siya makapangangalap ng mga datos. Isa sa alang-alang dito ang mga natapos ng tesis at disertasyon, mga aklat, manual, brochure, pamphlet, dyaryo, magazine, tape, video at iba pa. Maaari rin namang tuwirang interview sa mga taong malaki ang naiaambag sa ikahuhusay ng isinagawang pananaliksik. Ang isang pananaliksik ay nangangailangan din ng estadistika o hypothesis na patutunayan at kaugnay ng mga pag-aaral. Dapat itong ipaliwanag sa pamamagitan ng pagsusuri at pag-i-interpret ng mga datos. Kailangang makapangalap ng maraming datos ang isang manunulat kaugnay ng paksang kanyang isusulat. Magiging kapani-paniwala ang isang akda o sulatin kung ito ay nakabatay sa mga autentikong datos. Tumako tayo sa ikalawang bahagi ng video na ito, ang paglalahad ng resulta ng pananaliksik. Ipinahahayag sa bahaging ito ang konkretong ibinunga at mga natuklasan sa pag-aaral batay sa mga impormasyon o datos na nakalap sa pananaliksik nang sa ganoon ay makapagmungkahi at makagawa pa ng mas malalim na pag-aaral. Halimbawa, ang mag-aaral bagamat wala sa hilig nila ang pagbabasa ng mga aklat pampanitikan ay napipilitan silang magbasa sapagkat ito ay kasama sa kanilang kurikulum. Lumalabas sa pag-aaral, maraming salik kung bakit hindi nahihilig ang mga mag-aaral na pahalagahan ang mga pampanitikang akda sa Filipino ay dahil sa sumusunod. Una, gurong nagtuturo. Ikalawa, pamamaraang ginagamit sa pagtuturo. Ikatlo, kagamitang angkop sa level ng mga tinuturuan at iba pang salik. Sa pagsusulat ng resulta ng pananaliksik, dapat ding tandaan at isaalang-alang ang paggamit ng pahayag sa pag-aayos ng datos. May mga panandang naghuhudyat ng pag-uugnayan sa iba't ibang bahagi ng pagpapahayag. Ilan sa mga panandang magagamit sa pag-aayos ng mga datos ay ang una, sunod o sumunod, saka, bilang pagtatapos, wakas o sadakong huli. Narito ang mga pananda na nagpapahiwatig sa pag-aayos ng datos. Sa pagsisimula, sa una, sa umpisa, noong una, unang-una, ikalawa, ikatlo. Sa gitna, sumunod, pagkatapos, saka, sadakong huli, sa huli. Sa wakas, wakas. Pagbabagong lahad, sa ibang salita, sa kabilang dako, sa madaling salita, bigyan pansin ang, sa pagbibigay focus, pansinin na, tungkol sa kasunod, din o rin, pagdaragdag muli. Sa paglalahat naman, bilang paglalahat, sa kabuuan, sa makatwid. Sa pagtitiyak o pagpapasidhi naman, siyang tunay, walang duda, talaga. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.